Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wal barakatuhu. Greetings of peace from Tawi-Tawi to the world. I am Renee Sophia Lin Ilaw, a youth delegate from the southernmost part of the Asia's Pearl of the Orient Seas, Tawi-Tawi, Philippines, and an upcoming grade 11 student in Notre Dame of Ungao. I am very grateful for the fact that I got into the 14th Asia Youth International Model United Nation, for I am driven by a passion to make a significant impact to the world. From the very beginning, I knew that being part of this event would really mold my skills in the field of research making and debating, allowing me to be more confident for what I stand for. And now, Alhamdulillah, I am an official delegate of the IMUN 14, where diverse cultures and diligent people are united in achieving common goals and voice out the societal issues. So, inshallah, see you in Kuala Lumpur, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nandito tayo ngayon sa Alice TV, and ang guest po natin this afternoon is no other than Miss Renee Sophia Lin Adjorae Ilaw. Good afternoon. Good afternoon. Assalamualaikum everyone. Kararating lang po ni how do I call you? Sophia. Sophia lang. Yes. So, okay. Si Sophia po ay kararating lang niya from 2 international trips, and before going to that, yung trips mo, pag-usapan natin yung about your civic organization, yung involvement mo, di ba? So, can you tell us how you first became interested in helping others and working with etong Agum? Yun, Agum as youth volunteer. Youth teacher din po. Youth teacher din. Okay. Ano nga yung Agum? So, AGUM is actually an international organization siya. It is Alliance for Genuine Unity in Mindanao. It is sponsored by the European Union and People in Need in cooperation with Marateca. So, our president po is Haja Siti Amina Jaafar Muhammad, which is currently a professor in Tawi-Tawi Regional Agricultural College. So, okay, what inspired you to start this journey at such a young age? Okay, so ngayon, I'm actually 16 years old pa lang. Pero what really inspired me na mag-join sa mga journey na ganito. Okay, so before, no elementary ako, I have been a consistent honor student, star sectioner, and I am a student leader, ganyan, and nag-participate na rin ako sa different kinds of organizations. Pero, sa school lang yun siya. Mm-hmm. So, parang, na-realize ko, nung nag-face-to-face classes namin junior high, sabi ko, I have proven enough na. I have proven more than enough na sa academics. Mm-hmm. So, parang sabi ko, nag-compete ako, sabi ko, nire-represent ko yung school, sa inter-school competitions, ganyan. Pero sabi ko, parang, why not try something bigger than myself? So parang, when I knew about yung sa Agum, sabi ko parang, yung objectives nila, very significant talaga siya sa Tawi-Tawi. Grabe yung matutulong niya sa mga tao dito sa Tawi-Tawi, especially yung sa mga Sama Badyaw people, ganyan, sa reading enhancement programs. So parang yun yung naging stepping stone ko, para magpatuloy sa mga civic organizations, ganyan, sa mga provincial involvements. Okay. Sa tagal mong involved dito sa civic organization, may mga challenges ba na experience ka? And before answering that, ano pala yung nag-motivate sa'yo para mag-join sa mga ganitong mga volunteerism na mga activities? Okay. So, ano nga ba talaga yung nag-push sa akin na sumama dito? So, growing up, I was born and raised here in Tawi-Tawi. So, I have witnessed both the beauty and difficulties dito sa province natin. So, yun nga, kaya sabi ko kanina, reading enhancement talaga yung main objective ng Agum. Sabi ko, parang nanamotivate na ako kasi sabi ko, I will make a difference dito sa part ko na to. Pero
siguro yung challenges, kasi nag-start kami noon, like Ramadan, month of Ramadan, so, syempre, Ilang taon, excuse me, ilang taon na ka? Nag-start ka? 16. 16 years old. 16 pa lang. So, ilang taon ka na ngayon? 16 pa rin. So, mga nasa isang taon ka pa lang sa sa civic organization? Yeah. Ay, hindi po. Yung sa Agum, Oo. kaka-start ko pa lang. Ngayon, 16 ako. Pero like civic organizations, nag-join talaga ako like sa mga outreach programs, ganyan. Ever since mag-pandemic, like part na po ako like ng mga organizations in and outside schools. So parang yung Agum kasi po is like my first international organization na. So parang, yun nga, like, yun yung nakamotivate sa akin na sumama. That even though, like, sabi ko, ang mamature na ng kasama namin dito, ganyan. So parang, paano ako makakamit ng defense? Sabi ko, parang feeling ko hindi ako masyadong magiging heard, ganyan. Pero na-realize ko, like, day by day, parang kung sino pa, like, yung akala mo na hindi mo kaya, kinaya ko siya, like, with the help of Agum. Di ba, may mga challenges? Yes po. Okay. May mga, sabi mo, yung, like, paano ka, na ikaw yung pinakabata, di ba? So, and doon sa mga taong nakakasalamuha mo, may mga challenges yan. So, ano sa tingin mo ang napaka-challenging sa buong journey mo sa civic organization at paano mo ito na-overcome? Okay po. So, siguro po yung pinaka-challenging so far is yun po, like, the way makipag-interact with other people. Siyempre, yung cultural barrier po namin, ganyan. Iba yung perspective ko sa life, iba yung perspective nila sa life. Meron kasi po iba, like, not everyone po pero meron po kasi ibang, like, mga, like, sama badyaw, like, minamasama nila yung pagtutulong. Kasi last time po, nung meron akong isang organization, it's not Agum, pero I won't name that organization na lang din. Narinig ko, sabi ng, like, guy, pero like lalo na siya, ganyan. Sabi niya, kung anong may sab kita yan, kasi naman may sab sila. Like parang like magbe-benefit na naman daw kami sa kanila. May masama silang impression. Akala nila like lahat na nagtutulong is pakitang tao. Nag-video po kasi kami. So parang you can check it din naman pa sa like sa profile ko, nasa highlights ko po yung mga like reels na ginagawa ko doon. Tapos like bigla siya nagsabi like kasinan may sab sila. Makasin may sab sila. Hindi nila alam that it's actually a youth-led organization. So parang Yung kasinan, ibig sabihin, peperahan Opo, peperahan na naman daw namin. Like, magkakapera kami dahil sa pag-feature sa kanila, dahil pagtulong sa kanila. Which in fact, hindi yun. Yung initiative lang talaga namin is para like maka-help and para ma-feel nila na belong sila here sa Tawi-Tawi. Like, yun naman po, Tawi-Tawi is a home of diverse peoples. May mga Tausug, Sama, Badyaw, Tagalog, English. May mga mix-mix na tayo dito. Pero yun nga po yung nila, like yung perspectives nila, ganyan. baka meron silang Siguro like, experiences. siguro dahil sa experiences na rin nila, siguro may iba, siguro may pressure na nila yun. siguro like parang, like bago sa paningin nila, like na may nag-help, ganito, ganyan. And sa mga kids naman po, sa mga bata, like yung parang akala nila nandidiri kami sa kanila, which in fact hindi. Kaya kami like tumulong, ganyan. Kasi last time, I had like a outreach program, like nagpa-feeding program yan kami. Tapos, bigyan ko siya ng lugaw. Sabi niya sa akin, ayaw, malumi ako. Harapan ko siya ganyan, tapos itap ko siya, tapos ibigay ko yung lugaw sa kanya, ayaw, malumi ako. Which means, parang wag, madumi ako. Okay. Ayan, sabi ko, tapos lang sabi ko, di da. So, parang sabi ko, hindi rin. Tapos ayaw niya talaga, as in, tumakbo siya. So, yun nila yung difference na like sila from among us, na kawawa. So, paano mo napapa-feel sa kanila na hindi sila iba sa atin? Okay. Like, one of my ways sa pagpapafeel na parang parehas lang tayo dito sa Tawi-Tawi is parang like the way ako makipag-usap, the way ako makipag-interact sa kanila, ganun. Parang the way ako makipag-usap, hindi ako nagtatagalog. Like, kasi syempre, like, marunong din naman ako mag-tausog, ganyan. And, yun nga, like, nagsisinama din ako minsan, ganun, nagtatry, ganun. Tapos, like, napansin ko na effective yung ganong way na like, parang nakikisama ako sa kanila, like, nagsisinama ako, nagtatausog. Kasi mas nagkakaintindihan kami. Minsan kasi with my other organization mates, yung parang mga kasama ko sa organizations, ganyan, nagtatagalog kami, ganyan.
Kasi parang hindi kami like sanay na magtausog, ganyan syempre like sa school, ganyan. Tapos, bigla sila like magtingin ganyan. Tapos sabi ko, why not magtausog kita nyo? Like, why not we speak tausog? Which is yung native language natin. So parang doon, nakukuha namin yung attention nila. Like, kasi sila po magtawag ka, kaka, ganyan. Good. So parang yun, parang like marunong ka lang makisama and parang, like, ano lang, like an example of like, i-put mo yung self mo sa position nila, sa shoe nila, ganun. So parang, yun, magkakaintindihan kayo sa ganung way. Ano yung masyadong nag-impact sa'yo personally sa mga etong na-experience mo, gagaya ng ganyan? Like, feeling nila iba sila sa atin, tapos ikaw, na-overcome mo yung challenge na yon, mga challenges na yon. So, ano yung paano ito nag-impact sa'yo personally? Okay. So parang doon po, like dahil doon, parang na-broaden yung perspective ko sa life. Parang, kasi dati, hindi ko na-imagine na ganito pala talaga kahirap. Ganito pala talaga yung life nila. Akala ko parang ano lang parang kaya pa siya romanticize, ganyan, parang na-exage lang yung pagkwento ng ibang tao. Yun pala hindi. Totoong nangyayari siya, and totoong naghihirap talaga, like nafe-feel ng ibang people na iba sila sa atin. Sabi ko, like, dahil doon, parang yan, open yung, perspective ko. After na, like, nakakakita ako ng mga, ng ibang mga, like, mga badyaw, ganyan. Then, naiisip ko na parang hindi sila, like, maano sa akin. Parang hindi magpaka-intimidate talaga. Pag magano, kasi di ba, like, minsan, pag makaano tayo, parang, siya lang ganyan. After na, like, parang nag-smile na ako sa mga, sa mga badyaw. Ganon. Kasi parang nila, ma-feel nila na hindi lahat ng tao, iba yung tingin sa kanila. Ganon. So parang, yun, parang na-open yung, yung mind ko, open lalo yung eyes ko sa other way of living dito sa Tawi-Tawi. Okay, going to your international trip, di ba? Yes. Kararating mo lang from, sabihin natin, outside world. Outside world na yun sa atin, ha? So, paano ka napunta sa KL first, tapos sa Thailand? So, paano ka naging delegate? Okay. Pero I wanted to, i-share muna yung gratitude ko sa school, of course. Kasi pag uwi ko, grabe, nandun talaga yung principal, elementary, nag-welcome talaga sila sa akin. Saan sa airport? Yes, bro, ganun. Nanindig pala yun. Talaga, nagulat po ako kasi like, wala po ako dalang baggage, like, backpack ko lang dala ko, ganyan. Tapos parang nalulutang pa ako, ganyan, like, lakad ako. Nagulat ako, nandiyan na sila with flowers, with tarpaulin, ganyan. Sabi, And you did not expect that? Hindi po. Kasi nung sa KL ako mismo nagsabi, like, parang sabi ko, huwag na magsundo. Ganyan, kasi last time po, nung nasa Malaysia kami, like, unfortunately, wala pong award yung Philippines. Yung time na yun. So, parang sabi ko, bawi tayo next time, ganyan. Tapos, so yun na, like back to the question, paano nga ba ako naging delegate? So, naging delegate, it's actually like a delegation. So, pinapadala talaga siya ng province or ng school. Kasi yung iba po sa amin doon, school talaga yung nagpapadala sa kanila. So, in my case po, it's actually both, yung province and yung school. And of course, May invitation from the international, yung second po, yung Thailand. Pero yung first po, it's like an application, ganyan. Ikaw yung nag-initiate, nag-apply. Yeah, opo. Actually, may nagsabi lang din po sa akin. Sabi niya, I see potential in you. Why not go to international stage? Okay. Sabi ko, sige nga, like, try ko, ganito, ganyan. Tapos yun, like, alhamdulillah, I got accepted. Tapos, after nun, hindi talaga nagdalawang isip yung government na mag-support. Alam niyo po, like si First Lady Haji Jumda Sali, yung first day na pumunta kami doon, paalis siya papuntang airport, pero late na sila pero nag-stop siya para kausapin ako and sabihin na I'll go daw kay Atty. Dia. Tapos doon pa lang, sabi ko, grabe yung effort, grabe yung support. Sabi ko, like, pwede naman siya, like, magpasabi na lang sa iba. Kasi late na talaga sila that time. Pwede naman, sabi ko, magpasabi na lang siya sa iba na parang papuntahin ako sa province, sa capital agad. Pero ang idea is a lawyer. Yeah, Atty. Dia po. Lawyer pala ng ng governor po. So parang doon pa lang, like, grabe ba? Like, parang doon tumaas yung confidence ko. Sabi ko, pupunta na lang ako doon. Siguro mali ako mag-ask ng support, ganito, ganyan. Tapos po, like, nagsabi na siya, ganyan, nag-stop talaga siya sa car. Like, pinuto niya yung car, ganyan. Tapos, like, nag-usap kami, ganito, ganyan. Tapos, yun, nandun na kami sa
sa Capitol, doon na po, like, sunod-sunod na yung process, ganyan, kay Gov. Hinarap po ako mismo ni Gov, siya po mismo yung nagbigay ng support sa akin, and para nag-congratulate, ganyan, yung staffs doon sa Capitol, ganyan. Tapos, meron pa one time, like, busy kasi that time si Gov, sa like, may kausap siya, tapos, like, courtesy ko yung dapat. Tapos sabi ko, mahiya ako, ganito, ganyan. Tapos si Gov mismo nagsabi, like, mag-picture muna pati ni Sophie, ganyan, picture muna pati ng bata. After the international trip mo. Before pala. Kaya sabi ko, pumunta ako sa Kuala Lumpur, with talaga, like, full of confidence. Kasi sabi ko, like, I have them like, parang grabe yung support nila sa akin. Tapos yun po, like, of course, kay, sa aming, like, directress, Sister Imelda Mission, and sa principal po namin, kay Mrs. Amelia Futalan, grabe ang support, like, beyond words. Thank you so much po. And of course, sa head ng MSSD po, like, Ministry of Social Service and Development, kay Mrs. Hadja Belinda Adil, like, siyempre po, like, I'm still a minor, and mag-travel ako alone, like, knowing that I'm the only delegate of Tawi-Tawi. Mahirap siya, actually. Kasi, wala po akong mentor, wala akong Tapos, biglang, siya yung nag-highly recommend sa akin kasi kailangan pupunta ng Zamboanga, ganyan. Tapos, with her recommendation, napadali po yung process as in, like, smooth. And of course, the Lodge and Associates office, Papa and your associates, thank you so much. Like, grabe din yung support nila. Actually, when I was, like, papunta ng Thailand, saan ako ginawa? Sa law office ko ginawa mismo yung position paper namin. Sa law office ko. Tapos sabi ni Tita Len sa akin, sabi niya, soon, inshallah, yan din yung magiging first office mo if you became a lawyer. Tapos ambition mo yun, maging abogado. Yes po. Like, CPA lang actually. Very good. Kaya mo yan. Yeah, inshallah po. So parang yun po, like yung support nila, like naging easy, naging madali yung process. Actually, pero nung nasa na ako, nung nasa other country na ako, hindi na siya actually naging madali. Pero like we're talking about the process, papunta doon, it's actually like super smooth, so grabe. I almost forgot, yung Municipality of Bungao, nagbigay din po sila ng help. Okay, very good. And same din po yung effort with the government kasi that time wala With dito. the governor's office. Yes po. Oo. That time wala pa dito si Vice Mayor Jasper Cue. Pero since like personally daddy, ganyan, bigla niya nag-usap sila, tapos sabi niya, pupuntahin daw ako ng municipal office, tapos meron din siyang staff na mag-assist sa akin doon. Sabi ko like, syempre wala siya dito, hindi din ako nag-ano. So, syempre, it's also like, malaking bagay na yun para sa akin, na like, nag-support sila, ganyan. So, parang yun, naging smooth din yung It's an honor kasi sa province ng Tawi-Tawi, di ba? Right. And, ano yung purpose in going there sa KL actually? It's actually a conference, like parang United Nations, it's like diplomacy, ganyan, magtatakal kami ng mga global issues, ganyan, tapos magpa-propose kami ng resolutions, ganyan. So, yung iba po, nakasama namin, is actually college students na and international relations, yung nila, yung course nila. So, parang preparation nila yon, ganyan. It's actually like Model United Nations, that's why it's Model United Nations. Parang stepping stone siya actually into the real world of United Nations. So, parang may mga topic na ibibigay, ganyan. Tapos gagawa kami ng resolutions, tapos magdi-debate kami, magto-talk about sa Pero yun po, yung difference, yung lang po doon, is hindi lahat mabibigyan ng chance magsalita sa podium, hindi lahat nabibigyan ng chance na makipag-debate, ganyan. So parang, yun nga po, for me, it's an honor din na nabigay ko yung ideas ko, may ideas na Makapagsalita ka doon. Yes po. Actually, in my last conference, 4 to 5 times ako nag-talk doon. So parang, nagaban ko talaga yung rights. So kaya like, grabe din yung ng mga chairs sa akin that time. Kasi sabi naglaban mo talaga yung yung rights mo na makapagsalita ka dito. Ay, good. So, na-recognize talaga ang Philippines. Yes po, true. Okay. Sabi ko, kailangan natin bumawi na yun sa Thailand. So, sa delegates, sa delegation nung sa KL, ilan kayo from the Philippines? If I'm not mistaken, 16? 17 lang kami. 17 na nakuha. And you are among the few na nakapagsalita. Yeah, and I'm actually the youngest. Yeah. Yeah, the delegate. And the only from the southernmost part. Oo. Ganun. And the smartest siguro, I guess. Oo. So, from KL, pumunta ka ng Thailand. Yes po. Yes Okay, po. After a month.
after a month. So, yung kwento ng buhay mo sa KL, connected ba ito doon sa Thailand? Or ano yung topic sa KL? The same ba with the, yung nandito sa Thailand? No po, actually. Iba na naman. Ibang topic na siya. It's another topic na. Kaya like, I think it's a month or two after ako nakapag-Thailand. Kasi if I'm not mistaken, parang 1 month yung preparation ko dun sa Thailand. Ganyan. Kasi we have to, late kasi minsan sinasend yung mga guidebooks, ganyan, yung topics. Nung sa, nung nasa Kuala Lumpur, yung topic is more about like education, ganyan. Kaya sabi ko, like, mag-connect talaga siya sa AGUN. Ganyan, kasi like, parang implementation of like digital transformative education, ganyan. And knowing now we're from the southernmost part, syempre, hindi naman tayo ganun ka-gifted talaga sa mga resources, sa mga like advanced technologies. So parang doon ko like na-i-imply yung mga natutunan ko within my journey sa AGUN. Ganyan. Well, sa Thailand naman po is about gender equality, like parang about sa media sustainability, ganyan, gender equality for women. Ganyan. So parang like parang i-increase yung like visibility ng mga women sa diverse like fields, ganyan. In-empower. Opo, in-empower yung women, especially sa media. Okay. Opo, so yun yung topic namin sa Thailand. Good. So, exactly. Nandito ka ngayon to promote your, yung talagang, ano yung napuntahan mo doon? At ano ka, di ba? Bilang bata pa, isang maliit na, huwag natin sabihin maliit na bata, young, smart lady, di ba? Sabi mo nga, before nag-join ka sa AGUN, nandun yung fear mo, baka hindi ka marinig, hindi ka makikita, kasi you are the youngest and you are so young to join. Di ba? Yung sa AGUN, may mga matured na sila, di ba? And yet, ikaw yung parang nakikita nating yung parang nag-float ang pangalan. Yeah, hanggang international. So, will you please tell us kung ano si Sofia nung hindi pa nakapunta ng international at ano ka ngayon after your international experiences? Okay, so dati kasi po, as I've said earlier, yung yung focus ko lang talaga is like sa pag-empower ng Notre Dame, sa name lang ng Notre Dame. Kasi po, nagko-compete na po ako like in other, sa diverse fields po, sa different academic fields, ganyan, sa loob ng campus and sa labas, and sa mga inter-school competitions, ganyan. Lalo na elementary ako, yung clubs lang po na sila naman ko, it's either science or math, ganyan. Tapos, like, siguro yung mas naging open ako after ko mag-international relations. Kaya parang mas naging yung eagerness ko na mag-participate sa mga provincial organizations, ganyan. Kasi sabi ko, like, ito na, I have proven myself na kaya pala, maririnig pala tayo, ganyan. So parang, ngayon, parang ginajuggle ko na lahat. Parang pinagsasabay, ganito, ganyan. Pero yun nga, dati, hindi pa ako nakapag-international relations, parang gusto ko lang talaga i-promote yung Notre Dame. Ganyan, na Notre Dame yun kami, ganito, ito yung mga kaya namin. Pero after nga, gusto ko na siyang i-promote yung Tawi-Tawi as a whole. Yung nandun ka sa yung international trip mo, ano yung mga challenges na na-encounter mo? Okay po. Yun nga rin po, yung cultural barriers. Grabe din po yung difference. Like, sa Malaysia, meron din iba, hindi marunong mag-English. Ganyan, kasi dati nag-i ako doon sa chat time. Hindi marunong mag-English, hindi niya ako naiintindihan. Kasi yung hotel namin is sa Berjaya Times Square. So parang, meron siyang mall doon. Merong mall sa baba ng hotel. So like, parang nagbili ako doon sa chat time. Nagbili kami actually Sa KL? Sa KL po. Okay. Hindi talaga siya. Natataranta siya. As in, gabi. Natataranta talaga siya kung anong gagawin niya. Ganyan. Sabi ko, mag-sign language siya. Ganyan. Tapos sabi ko, baka naman mute. Hindi po, nakakaintindi siya. Ganun siya. Pero like, Taiwanese kasi po. Taiwanese siya. So parang, yun, yung cultural barriers, tsaka yung
foods din, siguro. Ibang-iba yung lasa ng Malaysian. Siyempre tayo, like tawi-tawi, malapit tayo sa Malaysia. Manghang, di ba? Yung mga Wow, anghang din po. And really din po ako sa manghang. Pero ibang level yung anghang doon. As in, ibang level. Tapos yun na, like malapit yung tawi-tawi sa Malaysia. So parang, like, na tayo, na-influence na rin tayo ng mga nila, ng mga lifestyle nila doon. Pero pagpunta ko doon, sa Kuala Lumpur mismo, iba yung lasa ng Bigoreng dito. Iba yung lasa doon. Iba yung lasa ng authentic na foods, Malaysian foods. So parang yun din, parang mahirap na din ako mag-adjust sa mga pagkain kasi medyo pinita din ako sa foods, ganyan. Tapos sa mga tao, wala din masyado sa Malaysia kasi din, Muslim country din, ganyan. So parang nakaka-adjust din ako. Pero sa Thailand talaga, as in, hindi talaga kami magkaintindihan. Wala talaga as in, like, kahit yung sulat, minsan wala talaga siyang wala talaga English words kasi minamaintain nila yung culture nila na hindi nagsasalita ng English. Ganon. Kaya like, nag-preserve talaga. Nagpe-preserve talaga. Tapos, meron din sila, like, another culture nila, yung parang merong bahay sa labas, parang inaano nila, yung pinapaste nila yon kasi like, syempre Buddhism yung nila, ganyan. So parang, yun, yung naging ko din, like, syempre ibang religion yun, sabi ko, so parang I'm trying my best not to commit din, like, syempre, Islam, very sensitive tayo, so parang I'm trying my best not to commit, like, other sins din, syempre kasi baka, yung ginagawa ko parang nagpe-praise na pala ako, ganyan, so parang, like, I'm trying my best din talaga, like, na makipag-cooperate sa, nila, sa lifestyle nila doon. So parang, din, wala din talaga masyado kasi, like, akala ko nga nung una, siguro yung na lang din, yung first impression na lang, sa Thailand. Kasi akala ko nung una, syempre, kilala yung mga Thailand na parang ladyboy, ganyan, like, mahilig sila sa mga revealing So, parang yung others, yung iba, like, parang nababastos doon. Akala ko nung una, parang magiging, may magiging racist doon sa akin. Pero hindi, as in, like, super considerate, super respectful ng mga tao doon, as in. So, parang, it was very great, like, great experience, both countries, napaka, wholesome talaga. Like, very, like, eye-opening, ganyan. And, wala akong, actually, like, walang masamang, wala akong, like, masamang experiences doon. So, parang na-enjoy ko talaga siya. Wait, di ba sa conference ninyo, I heard you landed number 3 among thousands of young adults, di ba? Imagine that. You are number 3 among the people of the world, ha? Sierra 28 countries actually po. How many? 28. 28 countries. And she landed number 3. And among the youngest lang, you're the youngest. Yes po. Youngest, like, one of the youngest po sa, sa IUMUN. Kasi, diba, like, may work na din, ganyan. Siya po she landed number 3 among the thousands of delegates, di ba? Around the world. From around the world. So, anong pakiramdam na, di ba, naging pangatlo ka sa you landed number 3? Okay. How does it feel?